Uwi ako galing trabaho, pagod na pagod. Dala ko pa yung ilang order na kinita ko sa araw na yun. Pagdating ko sa bahay, tahimik. Walang ilaw at wala rin yung mag-ina ko. Akala ko umalis lang sandali, pero nakita ko yung sulat niya sa mesa. Doon ko nalaman na sumama na siya sa ibang lalaki. Isang mayaman, at pinili niyang iwan kami. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Sir Jupiter. Galit, lungkot o awa sa sarili ko. Pero higit sa lahat, iniisip ko yung anak ko. Paano na siya? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na wala na ang nanay niya, na pinili siyang iwanan? Nung una, hindi ko alam kung kakayanin ko kasi hindi lang naman pagiging ama ang kailangan. Kailangan ko ring maging ina sa anak ko. Buti na lang po, nandyan ang nanay ko. Siya yung tumulong sa akin na mag-alaga sa anak ko. Habang ako nasa kalsada, bumibiyahe, siya naman ang nagbabantay. Siya ang nagluluto, nagpapakain, at minsan siya pa rin ang sumasagot sa mga tanong ng anak ko kapag ginahanap nito ang nanay niya. Pero kahit po nandyan ang nanay ko, ramdam ko pa rin na kulang. Kasi iba pa rin yung may ina ang bata. Bilang Lala Move driver, hindi po madali ang trabaho ko. Araw-araw, nasa kalsada ako. Minsan umaga hanggang gabi, minsan madaling araw pa, para lang kumita ng sapat. May mga araw na swerte, maraming booking, pero may mga araw din na halos wala. Kahit pagod na ako, iniisip ko na lang ang anak ko, na kailangan ko siyang buhayin, pag-aralin at bigyan ng maayos na kinabukasan. Minsan habang nagmamaneho ako, napapaisip ako kung saan ako nagkulang bilang asawa. Iniisip ko kung may nagawa ba akong mali, kaya niya kami iniwan. Pero habang tumatagal, natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng bagay may sagot. May mga tao lang talagang pipiliin ang mas madali. Pipiliin ang mas komportabling buhay kahit kapalit ay ang pamilya nila. Yung anak ko naman, mabait na bata. Tahimik lang siya pero ramdam ko na naiintindihan niya ang sitwasyon namin kahit bata pa siya. Isang beses tinanong niya ako kung babalik pa raw ba ang nanay niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko pero sinabi ko na lang na hindi ko alam. Pero kahit anong mangyari, nandito ako para sa kanya. Yakap niya ako ng mahigpit noon at doon ko naramdaman na kahit papaano, sapat na ako para sa kanya. Araw-araw ginagawa ko ang lahat para maging mabuting ama. Gumigising ako ng maaga para ihanda siya sa school kahit pagod pa ako sa biyahe ko noong gabi. Hinahatid ko siya kung kaya ko at kapag hindi, ang nanay ko ang gumagawa. Pagkatapos noon, balik na ulit ako sa trabaho. Minsan kumakain na lang ako sa kalsada, minsan hindi na para lang makadagdag sa ipon. Hindi po ako perpekto, Sir Jupiter. May mga araw na napapagod ako, may mga araw na gusto ko na lang sumuko, pero kapag naiisip ko ang anak ko, nawawala yung pagod ko. Siya ang dahilan kung bakit bumabangon ako sa araw-araw. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Minsan naiinggit din ako sa ibang pamilya na buo, yung may nanay at tatay na magkasama. Kapag nakikita ko sila sa kalsada o sa mall, hindi ko maiwasang mapaisip kung ano kaya ang buhay namin kung hindi kami iniwan. Pero sa huli, tinatanggap ko na lang kung ano ang meron ako ngayon. Ang mahalaga, nandito ako para sa anak ko at ginagawa ko ang lahat para hindi niya maramdaman na kulang siya. Ngayon po, unti-unti ko nang natututunan kung paano maging mas matatag. Hindi na po ako gaanong nasasaktan kapag naaalala ko ang nakaraan. Mas focused na ako sa present at sa future ng anak ko. Pangarap ko na balang araw, mapagtapos ko siya ng pag-aaral at magkaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Sa lahat ng mga single parent na nakikinig ngayon, gusto ko lang sabihin na hindi tayo nag-iisa.
Mahirap man ang pinagdadaanan natin, kaya natin ito. Para sa mga anak natin, kakayanin natin. Hindi man tayo perpekto pero sapat na yung pagmamahal at sakripisyo na ibinibigay natin sa kanila. Sir Jupiter, akala ko doon na matatapos ang kwento ko. Pero may isang pangyayari na hindi ko talaga makalimutan at hanggang ngayon, dala ko pa rin. Nangyari po ito isang gabi habang bumibiyahe ako bilang Lalamove driver. Isa siya sa mga kakaibang karanasan ko na kahit anong pilit kong kalimutan, bumabalik pa rin sa isip ko. Gabi na po noon, medyo matumal ang booking kaya tinanggap ko agad yung pumasok sa app ko. Isang delivery papunta sa medyo malayong lugar at medyo kakaiba kasi may nakalagay na notes. Nung binasa ko ang sabi lang, kumatok ka lang ng mahina. Wala nang ibang detalye, wala ring pangalan na malinaw pero kailangan ko ng kita. Kaya tinanggap ko pa rin. Habang papunta ako sa lokasyon, napansin ko na medyo tahimik ang lugar. Hindi po siya tulad ng ibang subdivision na may mga tao pa kahit gabi. Dito, halos walang dumadaan at karamihan ng bahay ay madilim. Medyo kinabahan na ako pero pinilit ko na lang maging kalmado kasi trabaho ko yun. At sanay naman ako sa kung saan-saan napapadpad. Pagdating ko sa mismong address, nagulat ako kasi ang laki ng bahay. Parang mansyon siya, mataas ang gate at malinis tingnan. May mga ilaw pa sa labas kaya hindi mo iisipin na may kakaiba. Huminto ako sa tapat, kinuha ko yung item na i-deliver at napatingin ulit sa notes. Kumatok ka lang ng mahina. Naisip ko na sana pindutin ko na lang ang doorbell kasi mas madali yun pero naalala ko yung nakasulat kaya sinunod ko. Lumapit ako sa pinto, huminga ng malalim at dahan-dahan akong kumatok. Hindi malakas, sapat lang na marinig mula sa loob. Ilang segundo akong naghintay at habang naghihintay ako, ang tahimik ng paligid. Walang aso na tumatahol, walang hangin, walang buhay ang paligid, kahit ang ganda ng bahay. Maya-maya unting bumukas ang pinto. Dahan-dahan. Parang nag-iingat. At nang tuluyan na itong bumukas, isang matandang babae ang lumabas. Payat siya, maputla ang balat at parang malungkot ang mga mata niya. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya ako. Ako naman sinubukan kong ngumiti kahit medyo kinakabahan na ako. Inabot ko yung parcel at sinabi ko na delivery po. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Sa halip inabot niya ang kamay niya sa akin at may ibinigay siya. Isang maliit na papel. Kinuha ko yun at tiningnan. Nakasulat lang sa papel ang isang salita. Tulong. Medyo kinilabutan ako nung nakita ko yon. Gusto ko siyang tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, kung okay lang ba siya o kung may kailangan ba siyang tulong talaga. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang nawala, as in nawala po, Sir Jupiter. Isang segundo nandun sa sarap ko, tapos sa isang iglap, wala na. Parang bula na biglang naglaho. Kaya't napaatras ako sa gulat. Halos mabitawan ko yung hawak kong parcel. Hindi pa doon natapos ang nangyari. Bigla akong napansin na parang nagbago ang paligid. Yung bahay na kanina ay malinis at maliwanag, unti-unting naging luma. Yung pintura parang natuklap, yung ilaw na walan ng sindi at yung mga halaman sa paligid naging parang mga ugat na gumagapang sa pader. Parang sa loob lang ng ilang segundo, naging isang lumang bahay na pinabayaan ang itsura ng mansyon. Nakakatakot na, Sir Jupiter. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako noon o kung may masama bang nangyayari sa akin. Ramdam ko na nanginginig na ang katawan ko that time. Hindi ko na tinangkapang alamin kung ano ang ibig sabihin ng papel o kung nasaan yung matanda. Ang nasa isip ko na lang, makaalis sa lugar na yon. Dahan-dahan akong umatras pero nang maramdaman ko na parang may kung anong nakatingin sa akin mula sa loob ng bahay, tumakbo na ako.
Hindi ko na inisip kung may makakita sa akin o kung may maiwan akong gamit. Ang gusto ko lang, makalayo na. Pagdating ko sa motor ko, agad ko yung pinaandar kahit nanginginig pa ang kamay ko. Halos hindi ko na maramdaman ang sarili ko habang umaalis ako sa lugar na yon. Hindi na ako lumingon pa. Takot ako na baka may makita pa akong mas kakaiba. Habang bumibiyahe ako palayo paulit-ulit kung iniisip kung ano ang nangyayari. Totoo ba yun o hindi? Pero hawak ko pa rin yung papel na ibinigay ng matanda at malinaw pa rin ang nakasulat. Tulong. Pagdating ko sa bahay, hindi ko agad sinabi sa nanay ko ang nangyari. Natakot ako na baka hindi siya makatulog o mag-alala pa siya. Tinago ko muna yung papel pero buong gabi, hindi ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko yung mukha ng matanda at yung pagbabago ng bahay. Kinabukasan, sinubukan kong balikan yung lugar sa app. Pero wala na yung address. Parang hindi siya nag-exist. Wala rin ako makitang record na ganung delivery. Doon ako lalong kinilabutan, Sir Jupiter. Simula noon, naging mas maingat na ako sa mga tinatanggap kong booking, lalo na kapag gabi at may kakaibang notes. Hindi naman ako tumigil sa trabaho kasi kailangan ko pa ring buhayin ang anak ko. Pero dala ko na yung takot at aral mula sa gabing yon. Minsan kapag mag-isa ako sa biyahe, naaalala ko pa rin yon. Akala ko po talaga doon na matatapos ang lahat, Sir Jupiter. Na yung gabing yon ay isa lang kakaibang karanasan na lilipas din. Pero mali ako. Kasi makalipas lang ang isang linggo, may nangyari na mas lalo pang nagpatibay sa takot ko at doon ko naisip na baka hindi patapos ang lahat. Isang gabi po, pagod na pagod ako galing biyahe. Katabi ko matulog ang anak ko at ang nanay ko naman ay nasa kabilang kwarto. Tahimik ang buong bahay at ramdam ko na sobrang antok ko na. Nakapikit na ako at papasok na sa kwarto at matulog nang bigla akong nakaramdam na parang may nakatingin sa akin. Nung una inisip ko na baka guni-guni ko lang yun dahil sa pagod. Pero parang may kakaiba, Sir Jupiter. Parang may presensya sa loob ng kwarto. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko at doon ko siya nakita. Nakatayo sa may paanan ng kama ko yung matandang babae. Parehong-pareho ng itsura niya nung gabing nag-deliver ako. Maputla ang mukha, tahimik at nakatingin lang sa akin. Tumigil ang tibok ng puso ko sa sobrang takot. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Gusto kong gisingin ang anak ko o ang nanay ko pero parang may pumipigil talaga sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya habang siya naman ay nakatingin din sa akin. Maya-maya nagsalita siya, mahina ang boses pero malinaw. Ang sabi niya tulungan ko daw siyang makuha ang hustisya. Pagkatapos noon hindi na siya nagsalita pa. Nakatitig lang siya sa akin ng ilang segundo tapos unti-unti siyang nawala sa paningin ko. Doon ako biglang napabangon. Pawis na pawis ako kahit malamig ang hangin. Tiningnan ko ang paligid, wala siya. Tahimik ulit ang kwarto, parang walang nangyari. Pero alam ko sa sarili ko na hindi yun panaginip. Totoo yun, Sir Jupiter. Hindi na po ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Buong gabi akong gising, iniisip kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya. Anong hustisya ang tinutukoy niya at bakit ako ang hinihingan niya ng tulong? Isa lang naman akong simpleng tao, isang lalamove driver. Kaya't hindi ko alam kung paano tutulungan ang isang multo. Kinabukasan pilit kong kinalimutan ang nangyari. Nagtrabaho pa rin ako, naghatid ng anak ko sa school at sinubukan kong maging normal ang lahat. Pero sa loob-loob ko, may takot na hindi mawala. Akala ko po hanggang doon na lang ulit. Pero may isa pang nangyari na mas lalo akong kinilabutan. Isang gabi natutulog ako ng mahimbing nang bigla akong ginising ng anak ko. Hinihila niya ang braso ko at ginigising. Antok pa ako noon kaya medyo inis kong tinanong kung bakit. Pero nang makita ko ang mukha niya bigla akong nagising. Takot na takot siya, Sir Jupiter. Ang sabi niya may matanda daw na humihingi ng tulong. Bigla akong kinabahan.
Tinanong ko siya kung anong matanda ang tinutukoy niya pero hindi na siya sumagot. Itinuro niya na lang ang isang sulok ng kwarto. Dahan-dahan akong tumingin sa direksyon na itinuturo niya at doon ko ulit siya nakita, yung matandang babae. Nakatayo siya sa sulok ng kwarto at nakatingin sa amin. Mas lalo akong kinabahan kasi hindi lang ako ang nakakakita sa kanya, pati anak ko. Doon ako natakot ng sobra, Sir Jupiter, kasi kung dati iniisip ko na baka ako lang ang nakakaranas, pati pala anak ko nadadamay na. Hindi ako nagdalawang isip, hinila ko ang anak ko palapit sa akin at niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ko na nanginginig siya. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. At doon na ako napadasal. Kahit hindi ako ganun karelihiyoso, nagdasal ako ng taimtim. Humingi ako ng tulong, ng proteksyon para sa anak ko. Paulit-ulit kong sinasabi na sana mawala na siya, na sana tigilan na kami. Habang nagdadasal ako, napansin ko na unti-unting nawawala ulit yung matanda hanggang sa tuluyan na siyang hindi na makita. Pero naiwan ang takot sa amin ng anak ko. Hindi na kami nakatulog pa nung gabing yun. Magkatabi lang kami, yakap ko siya habang hinihintay mag-umaga. Hindi ko na rin sinabi sa nanay ko agad kasi ayokong magpanik siya, pero alam ko na kailangan ko nang gumawa ng paraan. Kinabukasan, kinausap ko ang nanay ko at sinabi ko ang lahat. Mula sa delivery hanggang sa pagpapakita ng matanda sa akin at pati yung nangyari sa anak ko. Nagulat siya at natakot din pero sinabi niya na mas mabuti raw na magpadasal kami. Hindi na ako nagatubili. Naghanap ako ng pari sa malapit na simbahan at kinausap ko sa tungkol sa nangyayari sa amin. Hindi ko man alam kung maniniwala siya pero sinubukan ko pa rin. Buti na lang pumayag siya na pumunta sa bahay namin. Kinabukasan dumating siya at nagdasal sa loob ng bahay. Binindisyonan niya ang bawat sulok at pinakiusapan niya na kung may kaluluwaman na hindi mapakali, sana matagpuan na nito ang kapayapaan. Habang nagdadasal ang pari, tahimik kaming nakikinig. Hawak ko ang anak ko at sa loob-loob ko umaasa ako na sana matapos na ang lahat. Sana hindi na bumalik yung matanda at sana makatulog na kami ng payapa. Pagkatapos noon medyo gumaan ang pakiramdam ko. Parang nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Pero kahit ganoon hindi pa rin nawawala ang alaala ng mga nangyari. Ang alam ko lang noon, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang anak ko. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa kanya. Akala ko po tapos na talaga ang lahat matapos naming magpadasal, Sir Jupiter. Ilang araw din kami nakatulog na maayos ng anak ko at unti-unti ko nang ibinabalik sa normal ang buhay namin. Nakakabiyahe na ulit ako ng walang kaba at kahit papaano nabawasan ang bigat na dala ko. Pero hindi pala ganun kadali matapos ang lahat. Kasi po, bumalik pa rin siya. Isang gabi po habang nagpapahinga ako sa kwarto, gising pa ako noon kasi may inaayos ako sa telepono ko. Tahimik ang paligid at akala ko normal na ulit ang lahat. Pero bigla ko pong naramdaman yung lamig na parang dati, yung pakiramdam na may kasama ka kahit wala ka namang nakikita. Dahan-dahan akong tumingin sa gilid ng kwarto at doon ko ulit siya nakita, yung matandang babae. Nakatayo lang siya, tahimik at nakatingin sa akin. Hindi na po ako napasigaw pero ramdam ko pa rin yung takot. Parang bumalik lahat ng alaala ng mga nangyari. Pero sa pagkakataong yun, may kakaiba. Hindi na ako takot tulad ng una ko siyang nakita. Siguro dahil iniisip ko na ang anak ko. Ayoko makita niya ulit yung ganong bagay at ayokong madamay pa siya sa kung anuman ang mangyayari. Nagsalita ulit yung matanda. Ang sabi niya hindi daw siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang hustisya. Malinaw ang boses niya at parang may lungkot at galit na halo. Tuon ko naisip na hindi talaga siya mapapanatag hanggat hindi natatapos ang gusto niya. Kinabahan pa rin ako, Sir Jupiter, pero pilit kong nilakasan ang loob ko. Para sa anak ko, kailangan kong maging matapang.
Kung ito lang ang paraan para matapos ang lahat, kailangan kong subukan. Huminga ako ng malalim at tinanong ko siya kung paano ko siya matutulungan. Medyo nanginginig pa ang boses ko pero pinilit kong maging maayos ang tanong ko. Nakatitig lang siya sa akin sandali bago siya sumagot. Ang sabi ng matandang babae, sabihin ko raw sa mga pulis ang tungkol sa mansyon. Doon ako nagulat. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin pero nagpatuloy siya. Nandoon daw ang katawan niya, nandoon din daw ang ebidensya kung sino ang pumatay sa kanya. Pagkarinig ko noon parang mas lalo akong kinabahan. Ibig sabihin hindi lang yun basta multo na nagpapakita kundi may nangyaring krimen. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, kaba at pag-aalinlangan kasi paano kung hindi ako paniwalaan ng pulis? Paano kung isipin nila na nag-iimbento lang ako? At higit sa lahat, paano kung mapahamak pa ako o ang anak ko? Pero nung naalala ko yung mga nangyari, yung pagpapakita niya sa akin at lalo na nung nadamay ang anak ko, doon ako nagdesisyon. Kailangan ko yung gawin, hindi lang para sa kanya kundi para na rin matapos na ang lahat. Tumingin ako ulit sa matanda at tumango ako. Sabi ko, susubukan ko. Di ko alam kung tama ang gagawin ko pero gagawin ko ang makakaya ko. Pagkatapos noon, unti-unti siyang nawala ulit. Naiwan akong mag-isa sa kwarto pero ramdam ko na may responsibilidad na akong dala. Kinabukasan, hindi agad ako umalis para magtrabaho. Nag-isip muna ako kung paano ko sasabihin sa pulis ang lahat. Hindi ko naman pwedeng sabihin na may multo na kumausap sa akin kasi siguradong hindi nila ako paniniwalaan. Pero naisip ko na pwede kong sabihin na may napansin akong kakaiba sa mansyon noong nag-deliver ako. Pwede kong ituro ang lugar at sabihin baka may kailangan silang tingnan doon. Matapos kong ihanda ang sarili ko, pumunta ako sa pinakamalapit na presinto. Habang papasok ako, kabado ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero tinuloy ka pa rin. Lumapit ako sa isang pulis at sinabi ko na may gusto akong i-report. Sinabi ko ang tungkol sa delivery, ang address ng mansyon at yung mga kakaibang napansin ko. Hindi ko na binanggit ang tungkol sa multo pero sinabi ko na pakiramdam ko may hindi tama sa lugar na yon. Noong una parang nagduda sila sa akin. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa at parang iniisip kung seryoso ba ako o hindi. Pero pinilit ko maging kalmado at maayos ang pagsasalita ko. Maya-maya may isa sa kanila na nagsabi na susuriin nila ang lugar. Doon ako kahit papaano nakahinga ng konti. Kahit papaano, may gagawin sila. Paglabas ko ng presinto, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang gumaan at bumikat ang pakiramdam ko ng sabay. Gumaan kasi nagawa ko na ang parte ko pero bumigat kasi hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Umuwi ako agad sa bahay at niyakap ko ang anak ko. Tahimik lang siya pero ramdam ko na mas payapa siya ngayon. Sa isip ko sana ito na ang simula ng katapusan ng lahat. Gabi na ulit ng parehong araw at habang nakahiga ako iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Pero sa loob-loob ko, alam ko na ginawa ko lang kung ano ang dapat. Hindi ko pa alam noon kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw, Sir Jupiter. Hindi ko alam noon kung makukuha na ba ng matanda ang hustisya na hinahanap niya. Pero ang sigurado ako noon, gagawin ko ang lahat para matapos na yon. Para sa anak ko, para sa kapayapaan namin at para na rin sa kaluluwa ng matandang yon. Pagkatapos po ng lahat ng ginawa ko, Sir Jupiter, hindi ko agad nalaman kung ano ang nangyari. Ilang araw din akong naghintay. Araw-araw akong umaasa na sana may balita. Sa totoo lang, kinakabahan ako kasi baka wala silang makita at baka bumalik na naman yung matanda sa amin. Habang lumilipas sa mga araw, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Nagtrabaho pa rin ako, bumiyahe, nagatid ng mga delivery at sinubukan kong ibalik sa normal ang routine namin ng anak ko. Pero sa loob-loob ko, may kaba pa rin.
Kada gabi, bago ako matulog, napapatingin ako sa sulok ng kwarto. Nag-aabang kung magpapakita na naman siya. Pero napansin ko hindi na siya bumalik. Ilang gabi ang lumipas na tahimik lang. Walang kakaiba. Walang malamig na hangin. Walang pakiramdam na may ibang presensya. Doon ako medyo nagtaka. Pero hindi pa rin ako kampante. Hanggang sa isang araw habang nagpapahinga ako sa bahay at nanunood ng balita sa maliit naming TV, doon ko nalaman ang lahat. May binabalita tungkol sa isang lumang mansyon na pinuntahan ng mga pulis at doon daw nila natagpuan ang bangkay ng isang matandang babae. Pagkarinig ko pa lang, kinabahan na agad ako. Tinuon ko ang atensyon ko sa TV at habang pinapakita nila ang lugar, nakilala ko agad. Yun yung mansyon na pinuntahan ko. Yun mismo. Ayon sa balita, matagal na raw nawawala yung matanda at pinaghahanap na siya ng pamilya niya. At nang maimbestigahan ng mansyon, may nakita silang ebidensya na nagturo sa isang tao na responsable sa pagkamatay niya. Hindi ko na maalala lahat ng detalye pero ang malinaw sa akin, nahuli na yung salarin at nakulong. Habang pinapanood ko yun, parang nanlambot ang tuhod ko. Hindi po ako makapaniwala na totoo pala ang lahat. Hindi lang basta pananakot yung nangyari sa akin, kundi may dahilan pala talaga. May hustisya na hinihingi yung matanda. Napaupo na lang ako at napahawak sa ulo ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa, pero sa loob-loob ko may konting ginhawa. Kasi kahit papaano, natulungan ko siya. Ilang araw pa ang lumipas, may dumating sa bahay namin. Isang lalaki at isang babae na nagpakilala na kamag-anak daw ng matandang babae. Di ko alam kung paano nila nalaman na ako yung tumulong, pero sinabi nila na nagpapasalamat sila. Ikinwento nila na matagal na raw nilang hinahanap yung matanda at hindi nila inaasahan na sa ganoong paraan nila siya matatagpuan. Sabi nila kung hindi raw dahil sa impormasyon na binigay ko sa pulis, baka hindi pa rin nila nalalaman ang totoo. May dala pa silang sobre at sinabi nila na gusto nila akong bigyan ng pabuya bilang pasasalamat. Nang makita ko po yun, agad akong umiling. Sabi ko, hindi ko po kailangan yan. Hindi ko ginawa yun para sa pera. Nagulat sila sa sagot ko, pero ipinaliwanag ko na ginawa ko lang yun kasi may humingi ng tulong sa akin. At gusto ko na rin na matapos na yung takot na nararanasan namin ng anak ko. Sa huli, nirespeto naman nila ang desisyon ko. Nagpasalamat ulit sila at umalis na rin. Naiwan ako sa bahay na tahimik, pero sa pagkakataong yun, iba na ang pakiramdam ko. Simula nung araw na yon, hindi na nagparamdam sa akin yung matandang babae. Wala na akong nakita, wala na akong naramdaman na kakaiba. Parang tuluyan na siyang nawala. At sa tingin ko, Sir Jupiter, nakahanap na siya ng kapayapaan. Nakuha na niya yung hustisya na matagal niyang hinahanap. At doon ko na rin naramdaman na tapos na ang lahat. Mas naging payapa na rin ang buhay namin ng anak ko. Nakakatulog na kami na maayos. Wala na yung takot sa gabi. Bumalik na sa normal ang lahat at unti-unti kong nakalimutan yung pangyayari. Kahit naman hindi tuluyan. Pero may natutunan ako sa lahat ng nangyari, Sir Jupiter. Hindi ko man hiniling na maranasan yon, may aral na naiwan sa akin. Una, natutunan ko na hindi dapat baliwalain ang humihingi ng tulong kahit gaano pa ito kakaiba. Minsan may mga bagay na hindi natin maintindihan, pero kung makakatulong tayo, dapat subukan natin. Pangalawa, natutunan ko na mas malakas pala ako kaysa iniisip ko. Kala ko kasi dati mahina ako, lalo na nung iniwan kami ng asawa ko. Pero nung dumating yung ganong pagsubok, kinaya ko para sa anak ko, nagawa kong maging matapang. At panghuli, natutunan ko na ang pagmamahal sa anak kayang magbigay ng lakas sa isang tao. Siya ang naging dahilan kung bakit nilakasan ko ang loob ko. Kung wala siya, baka hindi ko rin nagawa ang lahat ng iyon. Ngayon, tuloy pa rin ang buhay ko bilang isang ama at isang Lala Move driver.
Hindi man madali pero mas matatag na ako ngayon. Mas handa na akong harapin ang kahit anong pagsubok. Sa anak ko, patuloy kong ibibigay ang lahat ng kaya ko. Sisiguraduhin ko na magiging maayos ang buhay niya at hindi niya mararanasan ang hirap na dinaanan ko. At sa matandang babae, kahit hindi ko man alam ang buong kwento niya, umaasa ako na payapa na siya ngayon, na sa wakas, nakamit na niya ang hustisya at katahimikan na matagal niyang hinintay. Maraming salamat po Sir Jupiter sa pakikinig sa kwento ko mula simula hanggang dulo. Hindi ko po akalain na maibabahagi ko ito, pero gumaan ang pakiramdam ko. Sana may napulot din na aral ang mga nakikinig mula sa karanasan ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Grabe, ang galing. Saludo ako sa iyo, Ryder. Hindi ka lang nakatulong, nabigyan mo pa siya ng hustisya. Kayo po mga ka-SB, kapag sa inyo nangyari yung karanasan ni letter sender, ganun din ba ang gagawin ninyo? I-comment po yan sa ating comment section. Pero, wag aalis. Di pa tayo tatapos dahil may susunod pa tayong kwento. Hi po Sir Jupiter. Ako po pala si Glenn. Pero sa mga tropa at mga suki ko sa biyahe, Bids ang tawag nila sa akin. Isa po akong Lala Move rider dito sa Maynila at kung tutuusin, simple lang naman ang buhay ko araw-araw. Gising na maaga, kape muna sa karinderya sa kanto, tapos check ng motor kung okay pa ba ang preno at gulong. Saka bubukas ng app para mag-abang ng booking. Sanay na rin ako sa init, ulan, traffic at kung ano-ano pang makakasabay mo sa kalsada. Pero kahit ganoon, sinisikap ko pa rin na maging maayos ang pakikitungo ko sa mga tao. Kasi sabi ko sa sarili ko, kung hindi man ako mayaman, kahit papaano, mabait naman ako. Madaldal din po ako, Sir Jupiter. Hindi naman yung sobra, pero mahilig akong makipagkwentuhan lalo na kapag mabait ang customer. Minsan nga kahit delivery lang ng pagkain o documents, nagkakausap pa kami tungkol sa buhay, sa trabaho, o kung saan masarap kumain. Ewan ko ba, parang natural na sa akin na maging friendly. Siguro dahil na rin sa trabaho ko na araw-araw, iba-ibang tao ang nakakasalamuha ko. May isa po akong kaibigan na babae. Ann ang pangalan niya. Nakilala ko siya dahil sa isang delivery. Regular na customer siya noon. Madalas nagpapadala ng kung ano-ano, minsan pagkain, minsan mga gamit sa bahay. Hanggang sa nasanay na kami na ako na lagi ang kinukuha niyang rider kapag available ako. Doon na nagsimula na hindi na lang trabaho ang usapan namin, kundi pati personal na bagay. Mabait si Ann, Sir Jupiter. Madaling kausap at hindi maarte. Kahit busy siya sa trabaho niya, nakakahanap pa rin siya ng oras na makipagkwentuhan. Minsan habang hinihintay ko yung item na ipapadala niya, mag-uusap kami tungkol sa kung ano ang nangyari sa araw namin. Doon ko rin po unti-unting naramdaman na parang iba na yung tingin ko sa kanya. Hindi na po bilang customer o kaibigan. Hindi ko naman agad inamin kahit kanino, pero alam ko sa sarili ko na may gusto na ako sa kanya. Problema lang, Sir Jupiter, may boyfriend na siya. Matagal na rin sila at base sa kwento niya, okay naman daw sila kahit minsan nag-aaway. Kaya pinili ko na lang na itago yung nararamdaman ko at tanggapin na hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong maging sa buhay niya. Hindi naman naging mahirap yon para sa akin sa simula kasi iniisip ko na lang na mas mahalaga na nandyan pa rin siya sa buhay ko kahit sa ganoong paraan lang. Masaya na ako na nakakausap ko siya, na nakikita ko siya paminsan-minsan at na may tiwala siya sa akin. Sa tuwing may delivery siya, parang bonus na rin sa akin yun kasi may chance akong makausap siya kahit saglit. Minsan nga, Sir Jupiter, nagbibiro siya sa akin. Biro niya sabay ngiti, buti pa daw ako laging available.
Tatawa na lang ako at sasagot ng hindi ko na siya pwedeng tanggihan kasi suki ko na siya. Hindi niya alam na kahit wala akong kita, pupuntahan ko pa rin siya kung kailangan niya ako. Habang tumatagal, naging mas malapit kami sa isa't isa. May mga pagkakataon na kahit wala siyang ipapadeliver, nagchat-chat pa rin siya para lang mga musta. Ako naman kahit pagod na sa biyahe, nagre-reply pa rin kasi gusto ko rin siyang makausap. Doon ko mas nakilala kung gaano siya kasimple at katotoo na tao. Pero siyempre hindi mawawala yung mga kwento niya tungkol sa boyfriend niya. May mga araw na masaya siya, kinikwento niya kung paano sila nag-date o kung ano yung binigay sa kanya. May mga araw naman na malungkot siya. Sinasabi niya na nag-away sila o hindi sila nagkaiintindihan. Ako naman, nakikinig lang, nagbibigay ng konting advice pero lagi kong iniingatan na huwag lumampas sa dapat kong lugar. Isang beses habang nagkakape kami sa gilid ng kalsada matapos ang delivery, napabuntong hininga siya. Sabi niya, nakakapagod din pala minsan. Tiningnan ko siya at tinanong kung ano ang problema. Saglit siyang natahimik bago sumagot at sabi niya wala, ganun lang daw, normal lang naman daw siguro sa relasyon. Tumango na lang ako kahit may gusto pa sana akong sabihin. Sa totoo lang, Sir Jupiter, may mga pagkakataon na gusto kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Pero lagi kong pinipigilan ang sarili ko. Ayoko pong masira kung ano ang meron kami. Ayokong dumating sa punto na mawala siya sa buhay ko dahil lang sa isang bagay na alam ko naman na hindi dapat. Kaya pinili ko na lang na maging nandyan para sa kanya. Bilang kaibigan, yung tipong kahit anong oras kailangan niya ng rider o kausap, nandito lang ako. Yun na lang ang paraan ko para mapalapit sa kanya kahit papaano. Hindi ko rin po sukat akalain, Sir Jupiter, na yung simpleng pagkikipagkaibigan ko sa kanya at yung trabaho ko bilang Lala Move Rider ang magdadala sa akin sa isang karanasan na hindi ko malilimutan. Isang pangyayari na magsisimula lang sa isang normal na delivery pero mauuwi sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahan, lalo na dahil madadawit ako sa isang away mag-asawa. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng araw ko at doon ko rin mararamdaman yung takot na hindi ko pa nararanasan dati. Pero sa umpisa akala ko isa lang yung ordinaryong biyahe katulad ng mga nakasanayan ko na. Isang umaga, maaga akong nagising kahit medyo pagod pa ang katawan ko mula sa biyahe noong nakaraang araw. Nagkape muna ako sa karinderya sa kanto habang tahimik lang na pinapanood yung mga taong nagmamadali papasok sa trabaho. Tapos pagkatapos noon, chinek ko yung motor ko kung ayos pa ba ang preno at gulong. Kasi ayoko pong magkaaberya sa kalsada lalo na kapag may dala akong delivery. Pagkatapos noon, binuksan ko na yung app at naghintay ng booking. Ilang minuto lang ang lumipas, may pumasok na agad na delivery. Hindi naman kalayuan pero medyo looban yung address. Tinanggap ko na agad kasi sayang din yung kita. Sa kasanay na rin naman ako sa kung saan-saan na pupunta. Kinuha ko yung item sa pick-up point na isang maliit na tindahan at diretso na akong bumiyahe papunta sa drop-off location. Habang bumibiyahe ako, Sir Jupiter, wala namang kakaiba sa pakiramdam ko. Normal lang lahat. Traffic dito, singit doon, tapos konting ulan pa na pabugso-bugso. Pero tuloy lang ako kasi trabaho yun eh. Hanggang sa makarating ako dun sa address na binigay sa app. Medyo tahimik ang lugar. Residential area na hindi masyadong matao. May mga bahay na dikit-dikit pero halos walang tao sa labas. Huminto ako sa tapat ng bahay na naka-indicate sa booking. Medyo luma yung itsura ng bahay tapos parang walang masyadong ilaw sa labas kahit hapon pa naman. Bumaba ako sa motor, kinuha yung parcel, kumatok sa gate. Tapos maya-maya, may lumabas na babae. Napahinto ako, Sir Jupiter. Yung babae na lumabas maputla, as in sobrang putla na parang walang dugo yung mukha. Yung tipong hindi mo maintindihan kung pagod lang ba siya o may sakit.
Nakatingin lang siya sa akin pero parang wala akong nakikitang emosyon sa mukha niya. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagsalita agad. Habang inaabot ko yung parcel, sabi ko, "Delivery po, ma'am." Dahan-dahan niyang kinuha yung item sa kamay ko tapos saglit siyang tumingin sa akin. Parang ang tagal ng titig niya, kahit ilang segundo lang naman yun. Medyo kinabahan ako pero pinilit ko na lang na maging normal. Tinanong niya ako sa mahinang boses at parang pagod na pagod. Sabi niya, "Magkano?" Sinabi ko yung amount tapos akala ko kukunin na niya yung bayad pero bigla siyang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay na hindi man lang nagsabi kung maghihintay ba ako o ano. Naiwan ako sa labas na medyo nagtataka. Nagantay ako sa gate. Ilang segundo lang pero parang ang tagal. Tahimik yung paligid. Wala akong marinig kundi yung mahina na hangin at yung tunog ng mga sasakyan na malayo. Medyo kinalabutan ako pero iniisip ko na lang na baka may kinukuha lang siya sa loob. Maya-maya may narinig akong parang may nalaglag sa loob. Napakunot yung noo ko kasi hindi ko alam kung ano yun at gusto ko sanang sumilip pero nahiya naman ako. Kaya naghintay lang ako. Pagtingin ko ulit sa may pintuan, wala na yung babae. As in wala. Napalingon ako sa paligid kasi baka lumabas sa ibang gate o ano pero wala talaga. Parang bigla na lang siyang naglaho. Tapos napansin ko yung parcel na hawak niya kanina nasa lapag na nakalagay malapit sa pintuan. Lalong kumabog yung dibdib ko, Sir Jupiter. Dahan-dahan akong lumapit at kinuha yung parcel tapos doon ko nakita na may nakasulat sa ibabaw nito gamit ang parang ballpen. Medyo magulo yung sulat pero nabasa ko rin. "Sasama ako sa'yo." Parang nanlamig yung buong katawan ko nung nabasa ko yun. Napalingon ako sa paligid ulit, baka may nagbibiro lang o may tao na nakatingin sa akin pero wala talaga. Tahimik pa rin yung lugar. Walang kahit sino. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon, Sir Jupiter, pero sa totoo lang natakot ako. Yung tipong gusto ko na lang umalis agad kaya hindi ko na pinatagal. Binalik ko yung parcel sa harap ng pintuan tapos sumakay na ako sa motor at umalis. Habang bumibiyahe ako paalis, hindi mawala sa isip ko yung nangyari. Iniisip ko kung prank lang ba yun o may kakaiba talaga. Pero pinilit ko na lang na huwag masyadong isipin kasi baka napagod lang ako o na-stress sa pagbiyahe. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka may problema lang yung babae o may sakit at baka nagkataon lang na ganun yung nangyari. Kahit sa loob-loob ko, hindi talaga ako mapakali. Pagkatapos noon, tumanggap pa ako ng ilang delivery para malibang ang isip ko. Pero paminsan-minsan, bumabalik pa rin yung alaala nung babae at nung sulat sa parcel. Pero pinipilit ko pa rin na maging normal. Hanggang sa matapos yung araw at nagdesisyon na akong umuwi. Pagdating ko sa bahay, pagod na pagod ako. Kaya naligo agad ako at huminga. Kinuha ko yung phone para mag-check ng messages. Doon ko nakita na may text. Galing kay Ann. Kinabahan ako kasi bihira siyang mag-text ng ganong oras. Binuksan ko yung message pero hindi pala siya yung nag-send. May ibang number. Ang sabi sa text, "Kaibigan mo ba si Ann? Pasensya na pero kailangan mong malaman, patay na siya." Tumigil yung mundo ko, Sir Jupiter, nang nabasa ko yon. Hindi ako agad nakagalaw. Ilang segundo akong nakatitig lang sa screen ng telepono ko. Hindi ko matanggap yung nabasa ko. Paulit-ulit kong binasa yung message na parang umaasa na nagkamali lang ako ng intindi. Pero hindi. Ganun talaga yung nakasulat. Bigla kong naalala yung buong araw ko. Yung delivery, yung babae, yung sulat na sasama ako sa iyo at hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may koneksyon lahat ng nangyari. Naramdaman ko na lang na nanginginig yung kamay ko habang hawak yung phone. Unti-unting pumasok yung takot na hindi ko pa nararamdaman dati. Di ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Basta ang alam ko lang, may nangyaring hindi normal sa araw na yon at kasabay nun nawala si Ann sa buhay ko nang hindi ko man lang nasabi sa kanya kung ano ang nararamdaman ko.
Doon ako tuluyang natahimik, Sir Jupiter, nakaupo lang sa gilid ng kama, hawak ang phone at pilit inuunawa kung paano nangyari ang lahat. Sir Jupiter, akala ko pa talaga hanggang doon na lang yung takot na mararanasan ko. Yung tipong sapat na yung pagkawala ni Ann para tuluyan akong manghina at malito. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Ilang araw ang lumipas matapos kong matanggap yung balita tungkol kay Ann, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang hanggang panaginip lang ang lahat. Pumapasok pa rin ako sa trabaho pero wala ako sa sarili. Ginagawa ko yung mga delivery ko pero lutang yung isip ko. Minsan nakakalimutan ko pa kung saan ako pupunta o kung ano ang gagawin ko. Ganun kalala yung epekto sa akin. Hindi na rin kami nag-chat ni Ann, syempre, at doon ko lalo naramdaman yung bigat kasi nasanay ako na kahit papaano may kausap ako sa kanya. May nangungumusta sa akin pero ngayon wala na. Tapos hindi ko pa nasabi sa kanya yung nararamdaman ko. Yun yung paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Sinubukan kong alamin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala niya na nabanggit niya dati pero kaunti lang yung nalaman ko. Sabi nila namatay daw siya sa loob ng bahay nila. Pero hindi malinaw kung paano. May mga nagsasabi na aksidente. May iba naman na parang may kakaiba. Kaya lalo akong naguluhan. Yung tungkol naman po sa delivery ko nung araw na yon, pinilit ko talagang kalimutan. Inisip ko na baka nagkataon lang ang lahat. Baka stressed lang ako o pagod. Kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Kahit yung sulat na nakita ko, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka may nagbiro lang o may ibang tao doon. Pero isang gabi, Sir Jupiter, nagbago ulit ang lahat. Galing ako sa biyahe noon, gabi na, medyo mahina yung ulan at basa yung kalsada. Pagod na pagod ako kaya gusto ko na lang makauwi agad pagdating ko sa bahay. Pinark ko yung motor at pumasok na ako. Tahimik yung paligid. Wala akong kasama sa bahay kaya nasanay na rin ako sa ganon. Pagpasok ko, dumiretso ako sa higaan ko at umupo muna. Hawak ko yung phone pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa napansin ko na parang may kakaiba sa hangin. Hindi ko maipaliwanag pero parang biglang lumamig yung paligid. Akala ko nung una, guni-guni ko lang. Pero nung tumingin ako sa may pintuan, doon ko siya nakita. Yung maputlang babae na diniliveran ko noon. Nakatayo lang siya sa may gilid ng pinto. Pareho pa rin yung itsura niya. Mapula, maputla, walang emosyon. Nakatingin lang sa akin na parang may gustong sabihin. Parang tumigil yung paghinga ko, Sir Jupiter, nung nakita ko siya. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Parang nanigas yung buong katawan ko sa takot. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi na normal yung nangyayari. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi po siya naglalakad ng normal. Parang dumudulas lang siya sa sahig. At habang papalapit siya, mas lalo kong nararamdaman yung lamig. Sabi niya sa mahina pero malinaw na boses, "Hindi pa tapos." Doon ako napalunok. Nanginginig ko namang tanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Tumingin lang yun sa akin tapos sinabing kailangan daw namin ng hustisya ni Ann. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nung narinig ko yung pangalan ni Ann mula sa kanya. Hindi ako makapaniwala kaya tinanong ko siya kung kilala niya si Ann. Tumango siya ng dahan-dahan. Doon ko napagtanto yung isang bagay na lalo pang nagpalakas ng kaba ko. Yung babaeng dililiveran ko noon, patay na rin siya. Kaya ganun yung itsura niya, kaya bigla siyang nawala, kaya may sulat na sasama ako sa iyo kasi hindi na siya buhay. Gumuho yung lahat sa isip ko nung sandaling yon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko o paano ko tatanggapin yung nangyayari. Tinanong ko siya ng halos pabulong kung ano ang kinalaman ko dito. Diretso at walang paligoy-ligoy siyang sumagot na pinatay kami. Nanlaki ang mata ko at hindi ko mapigilang magtanong,
Dagdag pa niya, hindi daw aksidente ang nangyari kay Ann at hindi rin daw aksidente ang nangyari sa kanya. Lalo akong kinabahan sa narinig ko. Sa loob-loob ko, ayoko nang makialam, gusto ko na lang umatras at kalimutan ang lahat kasi hindi biro yung sinasabi niya. Hindi biro yung pinapasok ko kung sakali. Sabi ko habang umiiwas ng tingin, pasensya na. Pero hindi ko kaya yung simpleng rider lang ako at wala akong alam sa mga ganyan. Tahimik lang siya sandali tapos lumapit pa siya ng konti. Sabi niya, ako daw ang pinili niya. Kaya tinanong ko kung bakit ako. Ang sagot naman niya, dahil ako daw yung huling tao na nakakita sa kanya. At ako din daw ang taong pinagkatiwalaan ni Ann. Hindi ako agad nakasagot. Naalala ko yung mga usapan namin ni Ann, yung tiwala niya sa akin, yung pagiging malapit namin kahit sa simpleng paraan lang. Pero kahit ganoon, natatakot pa rin ako. Sa mahina na boses, inulit ko na hindi ko kaya. Doon siya nagsabi. Doon niya sinabi yung bagay na tuluyang nagpatigil sa akin. Sabi niya, kung wala daw gagawa, walang makakaalam ng totoo. At mananatili daw silang hindi matatahimik. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon parang may nakita akong lungkot sa mukha niya. At doon ko rin naisip, si Ann. Kung totoo man yung sinasabi niya na pinatay sila, ibig sabihin hindi lang basta nawala si Ann kundi may gumawa noon sa kanya. Doon ako tuluyang napaisip. Unti-unti nawala yung takot ko at napalitan ng ibang pakiramdam. Galit at lungkot. Kahit kabado pa rin ako, tinanong ko sa kanya kung ano ang kailangan kong gawin. Doon siya tumingin sa akin ng diretso. Tinanong niya ako kung tutulungan ko sila. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung tama ba yung desisyon ko pero alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang pabayaan si Ann lalo na kung may masama talagang nangyari sa kanya. Sinagot ko ito ng oo at sabi ko sabihin sa akin kung paano ko sila matutulungan. Doon nagsimula ang lahat, Sir Jupiter. Yung simpleng buhay ko bilang rider na punta sa isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. At doon ko rin unang naramdaman na hindi na lang yun tungkol sa takot kundi tungkol na yun sa paghahanap ng katotohanan para kay Ann at sa babaeng hindi ko man lang nakilala ng maayos pero bigla na lang naging bahagi ng buhay ko. Opo, Sir Jupiter. Doon na po talaga nagsimula yung kakaibang parte ng buhay ko na hindi ko inaasahan at hindi ko rin akalain na aabot sa ganito. Pagkatapos kong pumayag na tulungan siya, tahimik lang siya saglit tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Ang sabi niya kailangan ko daw pumunta sa bahay ni Ann at may hahanapin daw akong notebook. Napakunot yung noo ko at tinanong ko kung anong notebook. Tumango siya. Dagdag niya maliit lang yun at nakatago daw sa kwarto ni Ann. Nandoon daw ang katotohanan. Hindi na siya nagsalita pa pagkatapos noon at bago pa ako makapagtanong ulit, unti-unti na siyang nawala sa harap ko. Parang usok na naglaho sa hangin. Naiwan akong mag-isa pero ngayon hindi na lang takot ang nararamdaman ko. May halo na itong kaba at determinasyon. Kinabukasan maaga akong nagising. Hindi na ako halos nakatulog kakaisip sa mga sinabi niya pero nagdesisyon na ako na gawin kung ano yung kailangan. Pumunta ako sa bahay ni Ann. Kabado ako habang papalapit kasi alam ko na iba na ang sitwasyon. Hindi na siya katulad dati na dumadaan lang ako para mag-deliver o makipagkwentuhan. Pagkadating ko doon, nakita ko yung pamilya niya. Halata pa rin sa kanila yung lungkot at nung nakita nila ako, pinapasok naman nila ako kaagad. Sabi ng nanay niya, kilala daw ako ni Ann at lagi daw niya akong kinikwento. Napayuko na lang ako, hindi ko alam ang isasagot ko. Sabi ko may kukunin lang ako sana sa kwarto niya. May naiwan po kasi isang importante sa akin. Hindi na sila nagtanong pa. Siguro dahil nagtitiwala sila sa akin kaya pinayagan nila akong pumasok sa kwarto ni Ann. Pagpasok ko sa kwarto niya doon ko naramdaman ulit yung bigat, parang bumalik lahat ng alaala. Yung mga kwentuhan namin, yung mga simpleng sandali pero pinilit kong mag-focus.
Hinanap ko yung notebook na sinabi ng babae. Tumingin ako sa mesa, sa drawer, sa gilid ng kama hanggang sa may nakita akong maliit na notebook na medyo nakatago sa ilalim ng mga gamit. Kinabahan ako habang kinukuha ko yun. Parang may nagsasabi sa akin na yun na yun. Hindi ko na binuksan doon, nilagay ko agad sa bag ko at nagpaalam na ako sa pamilya niya. Nagpasalamat ako at umalis na rin kaagad. Diretso akong pumunta sa presinto. Kabado ako habang papasok pero pinilit kong maging kalmado. Lumapit ako sa pulis at sinabi ko na meron akong napulot sa kwarto ng kaibigan ko na baka makatulong. Hindi ko na sinabi lahat ng totoo kasi alam ko naman na hindi nila paniniwalaan yung tungkol sa multo. Kinuha nila yung notebook at doon na nagsimula ang investigasyon. Binuksan nila yung notebook at nakita namin sa loob yung isang pahina na may larawan ni Ann kasama ng isang lalaki. May sulat sa ilalim. Kabit ako at kapag may nangyari sa akin, hulihin at imbestigahan ninyo ang lalaking kasama ko sa larawan. Natahimik kaming lahat, Sir Jupiter. Doon nagsimulang seryosohin ng mga pulis ang kaso. Inimbestigahan nila yung lalaki na nasa larawan at unti-unti lumabas ang totoo. Napatunayan na siya ang may kinalaman sa pagkamatay ni Ann. At hindi lang yun, lumabas din na may isa pang biktima. Yung babae na nakita ko. Doon ko nalaman ang buong katotohanan. Yung maputlang babae na diniliveran ko, siya pala ang asawa ng lalaki. At si Ann, siya pala yung kabit. Pareho silang pinatay nung lalaki. Si Ann dahil gusto na niyang makipaghiwalay at ayaw na niyang ituloy yung relasyon nila. At yung asawa naman dahil nalaman nito ang lahat at balak siyang kasuhan. Doon ko naramdaman yung halo-halong emosyon. Gulat, lungkot at galit. Hindi ko akalain na ganun pala yung nangyari, na yung taong kinakausap ko araw-araw may pinagdadaanan pala na ganun kabigat. Sa huli, nahuli yung lalaki at nakulong. Doon ko masasabi, Sir Jupiter, na kahit papaano nabigyan ng hustisya sina Ann at yung babae. Pagkatapos noon, hindi ko na ulit nakita yung multo. Hindi na siya nagpakita sa akin. Parang nung natapos na yung kailangan niyang gawin, tuluyan na rin siyang nagpahinga. Unti-unti, bumalik sa normal yung buhay ko. Nagtrabaho ulit ako, bumiyahe, nakipagkwentuhan sa mga customer, pero hindi na ako katulad ng dati. May mga bagay na nagbago sa pananaw ko. Mas naging maingat ako sa mga tao. Naging mapagmasid at mas pinahalagahan yung mga taong nandyan sa buhay ko. At kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, Sir Jupiter, yun ay hindi lahat ng nakikita natin ay ang tunay na kwento. May mga bagay na nakatago. May mga taong tahimik lang pero may mabigat na pinagdadaanan. At isa pa, kung may pagkakataon ka na sabihin ang nararamdaman mo sa isang tao, wag mo nang ipagpaliban kasi hindi mo alam kung kailan mawawala ang pagkakataon. Hanggang ngayon, dala